Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, syempre, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito po naging pahayag po ng tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay madalas nating makita dahil ito ay madalas sa Net25, no, na makikita natin. So, meron lang po akong mga gustong ibigyan ng gusto kong bigyan ng reaksyon yung mga sinasabi po nito, no? Alam nyo, sa totoo lang, ang masasabi ko lang po mga kababayan, wag po tayo magpapaloko sa mga sinasabi po nito, no? Alam naman po natin, mga kababayan, na itong Iglesia ni Cristo, na sinasabing Iglesia ni Cristo, pero ewan ko lang kung tatanungin kasi natin, magmula doon sa mga pastor, mga ibang mga ministro, hindi sila kumbinsido na Iglesia ni Cristo to. Dahil nga sa, alam nyo na, alam po yan ng Iglesia ni Cristo mismo, kung ano ang dahilan kung bakit hindi po sila ma-accept o hindi, o bakit tablado sila pagdating sa ibang mga reliyon pag sinabing Iglesia sila ni Cristo. Kaya bibigyan ko yun ng example. May isa po akong pastor na nakausap, sabi nila, malabo maging Iglesia ni Cristo yan. Dahil noong panahon ng mga apostol, walang mga apostol na nakikisali sa politika. So ibang klase ng Iglesia ni Cristo yan, dahil nakasulat naman sa Biblia na may lulutang at magsasabing sila ay Iglesia ni Cristo, nandito si Cristo, ako si Cristo, o yan. So pero ang tanong, sila ba? Malinaw naman po na sinabi ng Biblia na mga impostor yan mga yan. Example po, itong si Kibuloy. Lalo na to si Jesus is Lord, si Villanueva. Ito rin, Iglesia ni Cristo. Puro sila gumagamit ng Cristo o ng Jesus Christ. Diba? Pero, kita nyo naman, puro mga nasa politika. Mga minamahal ko mga kababayan. Sa akin, para lang sa akin, hindi naman sa inuhusgahan ko sila, pero batay po kasi sa Biblia, kung Biblia po pag-uusapan natin, hindi po dapat nakikialam sa usaping pampolitika. Ito pong kahit sinong mga reliyon. Ang dapat lang po nilang gawin ay manalangin, no? At hindi rin po sila pwedeng magdikta sa panggobyerno. Dahil alam po ng mga nasa gobyerno ang gagawin nila. Lalong-lalo na po ang gobyerno po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, bago po tayo mag-umpisa, bago po tayo dumako sa pinakasentro po ng usaping ito, gusto ko munang paalam sa lahat ng ating mga kababayan na yung ating pong Vice President, ayun na naman po, nagbulakbol na naman po mga kababayan. Pagkatapos po niyang magdrama at magpaiyak-iyak doon sa Davao City, kaya pala ganon, dahil para, di ba? Nasa Bangkok po ang ating butihing Vice President Sara Duterte at nag-uubos na naman po ng pera. Papasyal-pasyal sa ibang bansa habang may malaking problema o suliranin ang bansang ito, no? Ang ganda-ganda talaga ng ating Vice President Sara Duterte. Ang sarap-sarap talaga. Alam niyo na ang kadugtong nun, ang sarap, sa totoo lang, ang sarap. Kayo nang bahala kung anong uri ng sarap ang pwede nating ibigay dito kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Nandun na naman, nagpapakit na naman po sa Hong Kong, sa Bangkok. At naghahanap ng mga Pilipinong lolokohin niya doon, uutuin niya, dadaanin niya sa drama, kunyari concern siya. Alam niyo mga kababayan, sa nakikita ko, dahil hindi niya na mauuto yung mga saksing Pilipino sa bansang ito, pumupunta po si Sara Duterte sa ibang bansa, no? At doon naglalagalag, imbes na pumukus sa kanyang mga ipinangako sa taong bayan nung siya'y vice presidente. Ayun, nanghingi po ng pondo may pondo po ang vice presidente. Yung pondo na yan, sinasabi ko sa inyo na ibinigay muli sa kanya. Ayan na. Diba? Sinasabi ko sa inyo, ubos lang ang pera ng taong bayan sa kakatambay ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa.
Hindi niya trabaho ang pumunta sa ibang bansa. Trabaho po yan ng Pangulo. Abay, mas nagiging Pangulo pa siya sa ating mahal na Pangulo. Ang ating Pangulo nga maraming imbitasyon sa ibang bansa. Pero dahil nakikita niya mas importante siya dito, sa bansang ito, mas kailangan siya ng mga Pilipino. Siya mismo ang kumakancel. Hindi katulad ni Sara Duterte, abay umiiyak na, nagrereklamo na dahil yung mga nag-imbita sa kanya noon ay umurong na. Ay sino nga naman magaganahan na gawing gawing source speaker to? Wala naman tayong mapupulot ng kahit ano dito. At eto pa, mga kababayan, si Chavit Singson, abay tuwan-tuwa, nagpapasalamat sa 18 Marines, di mano, na bayani, na kung saan puro mga discharge dahil po sa hindi magandang ginawa nung sila ay nasa tungkulin pa. Nagpapasalamat si Chavit Singson at nangihingi ng suporta na suportahan daw ang 18 Marines na kung saan hindi malaman kung nagsasalita ba ng totoo at hindi. Mga kababayan, ay halos si lang nagsasalita si Libagod na lang ang nagsasalita pag mukhang wala sa sarili yung iba, mukhang tulala, mukhang hindi nila akalain na sila'y makakarating o mapupunta sa ganung klaseng press con. Mga minamahal ko mga kababayan, no? Okay, pero ganun pa man, good luck na lang sa inyong lahat. Okay, dumako na po tayo sa ating po o sa sentro po ng ating usapin. Ito po yung naging pahayag po ng Iglesia, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na ating pong bibigyan ng reaksyon mga kababayan. Ito at pakinggan po natin mga kababayan. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng rally. Ito po ito po si Brother Edwell sa Sabala. Yan, Sabala. So ulitin natin. Okay, ito. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2020. Ang tanong, meron ba? Wala naman Meron ba? Justice and peace? Meron ba talaga? Wala naman. Alam nyo, pasensya na po sa mga taga-Iglesia ni Cristo Hindi naman po sa ako ay binabanatan ko kayo, tinitira ko kayo. Lang tayo. Liwanagin lang natin to. Kung justice and peace ang ginagawa ninyo, baka nakalimutan ninyo. Dapat nga sa inyo natiwalag na kayo dahil sa ginawa ninyo Kung buhay lang si Ka Ireneo Manalo, tiwalag kayong lahat. Pati si Ka Eduardo Manalo, tiwalag yan. Maniwala kayo. Dahil binababoy ninyo. Winawalang halaga ninyo yung matibay o malinis na doktrina ng Iglesia ni Cristo na kung saan iningatan ni tawag nito, pangalan nung tatay nito, nakalimutan ko tuloy. Tatay ni Ka Eduardo. No. Nakalimutan ko tuloy. Sige, okay, diretso na. So, sa totoo lang, kapatid na Sabala, wag mo naman gawin tanga o mga bobo o mga Pilipino, Brad, no? Kasi, kung sasabihin mo yan ang ginawa ninyo, di dapat hindi nyo pinatayo si Sara Duterte. Tuwang-tuwa pa nga kayo Tuwang-tuwa kayo. Kunyari hindi nyo nagustuhan, kunyari hindi nyo alam ang sasabihin ni Amy Marcos. Meron bang ganon? Posible naman na hindi nyo babas. Kayo ang hilig-hilig nyo talaga manloko. Sa totoo lang, kayo dyan sa Iglesia ni Cristo, hindi ko naman nilalahat. Ito lang, itong mga namumuno. Sa totoo lang mga kababayan, ako nagdududa na dito Talagang halatang halata na po yung laro nila. Kitang-kita po yung kanilang galawan. Kitang-kita yung kanilang galawan. Wala namang ganun Wala namang nangyari, wala namang naibigay na kabutihan yung mga rally-rally ninyo Mukha pa nga kayong mga siga Pati mga pulis gusto nyong kuyugin 'Di ba? Yan ang totoo. Mas pulis pa nga kayo sa mga pulis Parang gusto nyong kainin yung pulis
Para kayong mga masasabi natin na ano, bagamat tupa yung nakalagay doon sa inyong logo, pero para kayong mga lobo na anumang oras ay handang kumain, handang kumagat. 'Di ba? O, diretso natin. 5. Patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Eto, yan ang sinasabi ko eh. Alam nyo, mahusay po gumawa ng istorya itong mga taga-iglesia ni Cristo eh, no? Lalong-lalo na po itong tagapagsalita nila. Alam nyo, sinungaling to eh. Sinungaling to. Masasabi ko talaga mga kababayan, napakasinungaling ng taong ito. Ha? 3 buwan na daw silang naghihintay. Hindi pa daw nabibigyan ng solusyon. Yung tungkol sa katiwalian at tungkol doon sa perang nagkakahalaga ng 1 trillion na pondo para sa proyekto ng bansang ito. 3 buwan na daw sila naghihintay pero wala daw. At sinabi pa niya na imbis daw na habulin, ikulong yung may kinalaman, ang hinahabol daw at kinukulong at kinakasuhan yung mga testigo laban sa kanila. Kung pag-aaralan mo to mga kababayan, eto sana lang maintindihan ninyo mga kababayan, yung sinasabi po ng taong ito, ay kung akong tatanungin ninyo, direkta po tong nang huhusga. Hinuhusgahan niya na agad. Na parang gusto niya sabihin na dapat ang ikulong. Tama yung mga nag-aakusa. Tama, parang gusto niya sabihin, tama yung sinasabi ng mga naglilitaw, katulad niya ni Gotesa at ng 18 Ang gusto nila, gustong palabasin ang Iglesia ni Cristo dahil tinuturo ni Gotesa si ganito, si ganyan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang gusto nila, kulong agad si PBBM. Pababain agad si PBBM. Alam niyo, nagpapaligoy-ligoy lang itong Iglesia ni Cristo eh. Ginagawa po tayong tanga, mga kababayan. Ginagawa tayong parang bobo nitong mga Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko sa iyo, kapatid na, ewan ko, kung ano, Wendell, sasabihin ko sa iyo, kapatid, pagka, alam ko may utak pero sinungaling sinungaling. Anong sinasabi mong hindi napapanagot? Walang, 3 months ka na naghihintay kayo, wala pa rin nangyayari. Ngayon, tatanungin kita, naging ganyan ba kayo noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Nung nilimas ni Michael Yang yung bilyon-bilyon? Naging ganyan ba kayo? Naging ganun ba kayo ka-agresibo? Nanawagan ba kayo? Nagsalita ba kayo? Nagpahayag ba kayo ng ganyan? Noong panahon na si Rodrigo Roa Duterte pumapatay ng mga musmos na bata? Sige nga, nagsalita ba kayo ng ganyan? Noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte na ang pera ng PhilHealth ay nasa bulsa ng ilan lamang mga opisyal o mga opisyalis ni Rodrigo Roa Duterte? Sige nga, naging ganyan ba kayo ka-agresibo? Nagsalita ba kayo ng ganyan nung panahon na inutang ni Rodrigo Roa Duterte yung 7 trillion at nawawala ito at halos hindi naramdaman ng taong bayan? Hinanap ba ninyo sa administrasyong Duterte? Hindi. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Bakit hindi sila ganun ka-agresibo? Isa sila kasama sila sa nagpapakasasa, kasama sila sa nagpapakasarap sa perang mga ninanakaw ni Rodrigo Roa Duterte. Yan ang katotohanan. Alam nyo, mamaya may sasabihin ako sa inyo kung bakit ganito ka-agresibo itong mga ito na mawala sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami akong sasabihin sa inyo. At ito ay pawang katotohanan. Magalit na kayo kung magalit kayo.
Alam nyo, napakasinungaling po talaga ng mga ano na to taong ito Maganda lang yung damit nito, malinis lang yung damit nito, pero kahit gaano kalinis ang damit nito, kitang-kita na mas maitim pa sa grasa o sa uling yung budhi ng mga ito. Sinungaling, wala daw nakukulong. Baka gusto mo pasilip kita kay Bong Revilla Baka gusto mo pasilip kita kay ano. Kung sa bagay, galit na galit nga to. Dahil yung mga membro nila, ang karamihan kasi, lalo na yung mga si Saldico. Alam nyo kung bakit hindi po mahuli-huli si Saldico? Alam nyo po ba kung sino ang kumukup-kup sa kanya? Sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, base lang po ito sa aking natanggap na impormasyon. Pero hindi ko po kinukumpirman totoo ito. Pero i-analisa natin. Si Saldico po ay membro ng Iglesia ni Cristo. Si Saldico na humakot ng bilyon-bilyon ay membro po ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, saan ba pumupunta itong si Saldico? Alam niyo ba kung saan? Kung saan mayroong Iglesia ni Cristo. Dahil doon, protektado siya. Kaya hindi mauli-huli. Kasi hindi naman pwedeng agad-agad pasukin doon sa kanilang kapilya. Dahil may mga underground yan. May taguan sila ng mga kriminal. May taguan sila ng mga baril. May taguan sila ng mga ganito, ganyan. Sinungaling tong taong to. Baka naman kasi hindi kayo nanunood, Baka naman kasi, tingnan nyo pa, isa pa to biro nyo isa lang sasabihin ko sa inyo, kasabwat tong mga to. Nalala ninyo? Nung lumabas, etong 18 mga walang kwentang sundalo. Ba't ko sinabing walang kwentang sundalo? Mga discharge Walang magandang pangalan. At balita ko, karamihan dyan na mga nilabas na 18 mga sinasabing Marines na walang kwenta, mga discharge, ay mga membro ng Iglesia ni Cristo. Base po to sa nalaman natin at binato sa atin. Mga membro ng Iglesia ni Cristo yung lumabas na yan. At hindi ako nagkakamali, yung 18 dyan, yung ilang mga tao dyan, yan din yung ginamit ni Arnie Tevez nung panahon na si Arnie Tevez ay nagkunwari na siya ay hinuhut-hutan ng 30 million. Naalala nyo sa Quezon City, si Jollibee? Merong nagtimbre sa akin na yung 5 dyan, kasama yan doon sa kunyari ay hinuli ng NBI. Pero palabas lang, para sabihin lang na hinuhut-hutan itong si Arnie Tevez ng mga taong nagpanggap na mga membro ng Iglesia ni Cristo, pero totoong Iglesia ni Cristo yun. Pero, tulad ng sinabi ko, hindi ko ito kinukumpirma ang totoo. Base lamang ito sa ibinato sa akin. Hindi ko pero bahala na kayo. Kayo ang mga nakakaalam kung mayroon bang laman ang sinasabi ko o wala, o may katuturan ba ang sinasabi ko o wala. Alam nyo mga kababayan, sinungaling tong tagapagsalita ng iglesia ni Ka Eduardo o ng Iglesia ni Cristo di ba? Tingin sila ng tingin ngayon sa 1 trillion na nawawala. Kung tanungin ko kaya kayo, anong ginawa nyo ng mga panahon ni Digong na nawawala yung halos 7 trillion at hindi nararamdaman ng mga Pilipino? Anong ginawa ninyo? Nagsalita ba kayo ng mga panahon na tayo ay nagiging lungga ng mga pogo, ng mga masasamang elemento? Nagsalita ba kayo? Hindi. Dahil karamihan sa kanila, o lalo na sa mga membro nila, ay nakinabang sa katiwalian ng mga opisyalis ni Rodrigo Roa Duterte. At karamihan sa kanila ay mga Iglesia ni Cristo o membro ng Iglesia ni Cristo. Magmula sa regional director, provincial director ng mga pulis, membro ng Iglesia ni Cristo na kung saan ay kumikita. Mga kababayan, eto,
Sa totoo lang, mga kababayan, itong Iglesia ni Cristo, makikita ninyo, akala mo kung sino na. Pinagmamalakihan tayo, pinagyayabangan tayo. Akala mo naman, yung pinantayo nila ng kanilang mga gusali, ng kanilang mga iglesia, ng kanilang mga simbahan, ay hindi galing sa nakaw ng mga politiko na binibigay sa kanila. Di ba? Sabi ko nga kung tutusin, kung titignan natin, kung itong mga Iglesia ni Cristo ay hindi sumasawsaw sa politika, hindi ganun kaganda mga simbahan ng mga yan. Maniwala kayo. Mas maganda pa ang simbahan ng Mormons sa mga yan. Walang sinabi yan sa simbahan ng Mormons. Pagtabihin yung simbahan ng Iglesia ni Cristo tsaka yung simbahan ng Mormons. Hamak na mas maganda ang simbahan ng Mormons. Pero sila, legit, na ang kanilang perang pinantatayo ay mula sa mga membro nila. Pero ito, tingnan ninyo, ginagawang business yung kanilang reliyon. Akala mo kung sino talagang malalakas na. Akala mo kung sino na talagang di ba? Mamaya marami akong sasabihin dito. Patutunayan ko na ang sinasabi nito puro kasinungalingan. Sinadya nila, tingnan nyo. Lumabas yung 18, sumabay agad sila. Talagang, ako sa tingin ko para tong sindikato Kasi mukhang nakikita ninyo parang pinagplanuhan talaga nila. Pinagplanuhan nila. Kasi sunod-sunod inano nila Talagang halata na parang planado talaga. No? Ito pa, tuloy natin yung sinabi nito. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na tingnan mo. Etong salita niya mga kababayan, alam ko may kaugnayan nito kay Marcoleta. Diba? May kaugnayan to kay Marcoleta, lalong-lalo na sa mga Duterte. Pinagbibintangan niya ito la, sino bang nag-iimbestiga tungkol sa flood control anomaly? Si Vince Dizon, ang ombudsman. Siyempre, ang sino pa ba? Ombudsman, DILG, Senado, Kamara. Alam nyo, itong Iglesia ni Cristo, hindi na ito makaarte ngayon sa Kamara, hindi na ito makaarte. Hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte na nakakaarte itong Iglesia ni Cristo. Maging sa Senado, hindi nila saklaw yung utak ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto. Hindi nila hawak sa leeg. Kaya, alam ko na kasama ito, kabilang sila sa gustong pababain si Tito Soto, maging si Ping Lacson. Bakit? Ang gusto nilang nandiyan dyan ay sino? Si Marcoleta. Nang sa ganon, yung kagustuhan nila, kagustuhan ni Marcoleta ang masunod. Diba? At syempre, dahil ayaw nilang ma-impeach si Sara Duterte, kaya gusto nila na mapababa si Ping Lacson, maging si Tito Soto. Alam ko, may kasabwat tong mga to, wag na tayo maglokohan. Kayong mga Iglesia ni Cristo, maging totoo kayo. Pero pag tinanong mo yung pamuno, hindi daw. Alam niyo mga kababayan, ako hindi naman, walang galang na sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko naman nila lahat, lalong-lalo na yung mga membro lang. Hindi ko kayo sinasama dito. Pero sana maisip ninyo na yung pamunuan ninyo, ginagawa na lang kayong gatasan, ginagawa na lang kayong kasangkapan o kagamitan na pwede nilang magamit sa kanilang pangangwarta. Alam ko naman mga kababayan kung bakit nagkakaganito ang Iglesia ni Cristo. Unang-una, wala po silang mahinging pabor. Wala silang mahinging pabor sa administrasyong Marcos, kaya galit na galit sila kay PBBM. Kasi nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, ganito yan. Lahat ng request nila, ganito, Mr. President, gusto namin ang maging regional director dito sa Maynila ay si ganito. Gusto namin ang mga provincial director dito sa Maynila ay si ganito. Ang gusto namin maging huwes, ang gusto namin maging ganyan, etc. Sinusunod sila. Sa madaling salita, binibaby sila. Kasi nakakatulong sila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon,
Halos karamihan na mayroong posisyon sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte na na-involved sa katiwalian na tinanggal ni PBBM na membro naman ng Iglesia ni Cristo, tanggal lahat. Ngayon, gusto nila, ilang beses silang nagtangka na humingi ng pabor, ganito, ganyan, ganito, gano'n, hindi sila pinapansin ni PBBM. Bakit? Siyempre, hindi naman si PBBM na katulad ng mga naging presidente ng ating bansa na takot sa black voting. Diba? O ngayon, kaya galit na galit itong mga to. Pansin nyo? Pansin ninyo mga kababayan. Ito pa. We will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, ilang ang umano'y nagpadala ng mali-malitang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwalian ito? Sira pala tuktok nito sira pala ulo nito Pasensya ka na kapatid pero ang masasabi ko sa iyo, may tama ka na rin sa utak. Ikaw kaya maging ombudsman, ikaw kaya maging DILG, ikaw na magpangulo, gusto mo? Hindi naman kasing utak ni Digong yung si PBBM Nakamay na bala ang ginagamit, hindi dumadaan sa tamang proseso. Kung kay Digong yan, sa totoo lang, pag-uusapan natin yung corruption Wala namang ginawa pagdating sa korupsyon si Digong Sumuko nga natakot nga sumurrender nga Kung sa ano ba, tumaas ang kamay. Surrender pagdating sa korupsyon. Nagawa ba yan ni Duterte, Ikaw na tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, tatanungin kita ngayon, anong nagawa ni Rodrigo Roa Duterte nung panahon niya tungkol sa katiwalian? May ginawa ba siya sa DPWH? Hindi ka ba naman tanga? Pasensya ka na, brother, Pero ang turing ko sa'yo, isa kang, ayaw ko na magsalita kasi, alam nyo, dyan sila natatakot sa akin Para silang nilalatigo kapag sinasalibayan ko sila ng ano-ano. Kasi totoo Kaya nga, iritado sila kapag nagsasalita na ako patungkol sa kanila. Kasi mga bobo Diba? Halatang mga mambubutol din Halatang may pagkakibuloy. Diba? Halata naman Diba? Ako sa totoo lang ito, mensahe ko lang to sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Mawalang galang na po. Huwag po kayong umasta na parang kung sino kayo. Please lang. Dahil kung pag-uusapan po ang korupsyon, kayo po ay may problema pagdating sa korupsyon. Dahil mga ministro ninyo mismo ang naghayag na kayo mga namumuno sa Iglesia ni Cristo ay mga magnanakaw din, mga kawatan din. At dyan sa Iglesia ni Cristo, usong-uso ang korupsyon. May problema kayo pagdating sa korupsyon. Kaya bilang kayo ay reliyon, huwag kayong makialam pagdating sa politika. Ayusin nyo muna yung sarili ninyo. Ayusin ninyo yung sarili ninyong reliyon na may problema pagdating sa malawakang korupsyon. Yan ang masasabi ko sa Iglesia ni Cristo. Please lang, huwag kayong umasta na para bagang malilinis kayo. Baka gusto ninyo, isampal ko sa inyo isa-isa yung mga inilabas ng Channel 2, ng Channel 7 patungkol sa katiwalian ninyo. Baka hindi ninyo makain. O baka gusto ninyo, isa-isahin ko pang ipakita sa inyo testimonya ng mga ministro mismo ninyo kung gaano kayo ka mga kurap dyan sa Iglesia ni Cristo. Kami naman, nananawagan din kami na sana maging maayos na yung pamamalakad ng Iglesia ni Cristo. Sana malaman na rin kung sino talaga yung mga kurap na mga opisyalis dyan sa Iglesia ni Cristo. Tama ba? Nagpanawagan kayo ng panawagan. Ang ipanawagan mo, kapatid, eto, sasabihin ko sa iyo, ang ipanawagan mo, kung saan napupunta yung mga tithes and offering ng mga membro ninyo. Kasi marami sa mga namumuno dyan, yung mga bag, nagmamahalan, mga Hilux na sasakyan, magagandang mga damit. Malamang itong nagtagapagsalitang ito, isa din to sa mga nagnanakaw at mayroon din katiwalian to. Halata naman Diba? Halata naman sa pagmumukha. Tingnan mo, mukhang piso. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, mga estupido,
matatawag talagang estupido itong mga to. Di ba? Bakit? Eh bay, pag nagsalita, akala mo ay walang dungis, walang putik. Hoy, kayong lahat dyan sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na yung mga namumuno, ayusin nyo muna yung problema ninyo tungkol sa katiwalian dyan sa Iglesia ni Cristo. Bago kayo makialam sa pang-usaping pampolitika. Tama ba yung sinasabi ko? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, ito yung uri ng ito lang yung takatangi-tangi. Ito lang yung ikakaiba sa lahat ng reliyon na nakikialam pagdating sa politika. Di ba? Akala mo malilinis kayo dyan, kundi pa namin alam, halos na sa inyo na lahat, pagiging mamamatay tao, sanay mangidnap, sanay manakot, sanay mamugbog. Di ba? Sino nagsabi niyan? Ako ba? Nagmula sa mga ministro ninyo yan. Kaya ako sa inyo, dyan sa Iglesia ni Cristo, magpakatotoo kayo. Baka hindi kayo umiinom ng Sprite, painumin ko kayo. Maging totoo kayo. Ayusin nyo muna yung sarili ninyong reliyon. Tanggalin nyo muna yung corruption dyan. Ayusin nyo muna yung pamumuno ninyo dahil kawawa yung mga membro ninyo bago kayo tumalon sa ibang problema. Yan lang ang masasabi ko. Huwag kayong kala ninyo, ang lilinis ninyo, dadamay nyo pa kami. Hindi kami mga tanga. Alam namin na kumikilos si PBBM. Kaya medyo matagal yan dahil hindi naman kamay na bakal ang ginagamit niya. Dahil may puso, makadiyos, makatao si PBBM, kaya laging nasa proseso. Makapagsalita kayo, hinahanap niyo yung 1 trilyon, pero hindi niyo hinahanap yung 7 trilyon na siyang dahilan kung bakit tayong lahat ay nagsasalbabida na sa, o lumalangoy na sa utang. Diba? Mas labi niyo talagang mga ipokrito talaga tong mga to. Diba? Kaya ikaw, yung tagapagsalita, i-message mo ako. Kung gusto mo ng debate, hindi ako uurong sa'yo. Sa totoo lang, titigil na ako sa pagbablog dito. Itong tagapagsalita na, chat mo ako. Mayroon naman akong messenger. Magdebate tayo. Pag natalo mo ako sa debate, go! Magiging magiging membro ako ng Iglesia ni Cristo. Wala, pero takot tong mga to sa akin eh. Hindi yung ubra tong mga to eh. Alam naman natin yan eh. Matagal na tayong umaano sa kanila eh. Mismo nga mga ministro nila hinahamon na natin ng debate. Sino bang lumaban? Wala. Kasi hindi nila kakayanin si Epifanio Labrador. Mga duwag yung mga yan eh. Malakas lang yung mga loob ng mga yan pag marami sila. Pero pag isa lang siya, dalawa lang sila, bahag pa sa buntot ng aso yung mga yan. Yan ang katotohanan. Kaya kayo dyan sa Iglesia ni Cristo, huwag kayong halatang halata naman mga kababayan, di ba? Lumabas yung ganito. Si Mike, sa tuwing mayroong gagawin itong mga Duterte, mayroong gagawin panggugulo, magkakaroon din may gagawin ding react itong Iglesia ni Cristo. Halatang halata yung galawan nila. Mga kababayan, dahil hindi nila nakukuha, hindi sila nagkakapera sa panahong sa administrasyong Marcos, kaya sila nagkakaganyan. Hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte, busog na busog ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na etong si Ka Eduardo Manalo. Diba? Busog na busog. Kasi lahat ng gusto nila, lahat ng gusto nilang ipasok sa gobyerno, nakakapasok. Nakakapasok. Pag nag-request sila, ipapasok, pasok. Kaya nga pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo. Pag naging membro ka ng Iglesia ni Cristo, hindi ka na basta-basta. Kasi ganito, ganyan. Ginawa pang fraternity yung Di ba? Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo sa reliyon na to Sa totoo lang, kahit ayaw nilang tanggapin, kailangan nilang tanggapin ang sasabihin ko. Mga ipokrito kayo. Tulad ng sinabi ko, nasa Bible naman yan, bago mo linisin yung puling ng mata ng iba, linisin nyo muna yung sarili nyong mga mata. Dahil nagiging bulag kayo sa katotohanan na ang problema talaga ay wala naman talaga sa gobyerno. Ang problema nasa inyo. Dahil kayo ang nagiging katuwang
ng mga taong nagpapagulo sa bansang ito. Yan ang katotohanan. Ang Iglesia ni Cristo na nagpapakilalang Iglesia ni Cristo ay hindi totoong Iglesia ni Cristo ito. Bakit? Dahil kung totoong Iglesia ni Cristo to, nananahimik sana to at nananalangin lamang at hinihingi sa Diyos ang kapayapaan, katahimikan. Wala eh. Nagsagawa sila ng rally. Pinalabas nila yung isang babae na mukhang luka-luka at biglang nagsalita doon. Akala mo, manananggal na lumilipad habang nagsasalita. Magpahinga ka na. Akala mo, lumilipad sa movie. Parang aswang na ano. Diba? Uwi na tayo. Akala mo, talaga, sa totoo lang, itong mga taong ito yung dahilan kung bakit mas lalong pumangit ang image ng Iglesia ni Cristo. Kung buhay lang yung dating namumuno, malamang hindi magkakaganyan na Iglesia ni Cristo. Malamang, naniniwala ako. Dati, nung hindi pa si Eduardo Manalo o si Ka Eduardo Manalo ang namumuno sa Iglesia ni Cristo, kahit papaano tahimik ang Iglesia ni Cristo. Hindi masyadong nabababoy, hindi masyadong lagtad pagdating sa politika. Pero ngayon, nininegosyo na nila. Ginagamit na nila yung mga membro nila. Diyos ko po, maawa, kaawaan sana kayo ng Diyos, kayong mga namumuno dyan sa Iglesia ni Cristo. Please, huwag niyong gawing kasangkapan yung mga membro. Maawa kayo sa mga membro ninyo. Huwag kayong umasta na para bagang ang titino ninyo. Pero kung sa bagay, nanggaling na din naman sa bunganga ni Ka Felix Manalo, naalala ko noon meron ako napakinggan parang meron akong sa kaka-scroll ko, merong lumabas doon na mismong si Ka Felix Manalo mismong nagsalita na nagsasabi ni isa man sa kanyang mga ministro ay walang matino. Kaya hindi na ako magtataka. Mismong leader na ng Iglesia ni Cristo ang nagsabi, Ka Felix Manalo, na ni isa sa kanyang mga ministro ay wala siyang nakikitang matino. Wala tayong magagawa. Bahala na ang Diyos sa kanila. Pero isa lang ang masasabi ko, kayong mga Iglesia ni Cristo, alam na yung mga kilos ninyo. Alam na yung mga galawan ninyo. Lalong-lalo na yung dyan sa pinakamataas. Alam namin na kayo lang ang nagkakapera, kayo lang ang nakakabinipisyo. Hindi yung mga membro ninyo. Kawawa yung mga membro ninyo. Please, wag nyo silang gamitin. Maawa kayo sa mga membro ninyo. Ako wala akong problema sa mga membro ng Iglesia ni Cristo dahil para sa akin, itinuturing ko sila ng mga biktima ng magagaling na dila ng mga ministro ni Felix Manalo. Diba? Magagaling dila nila Kaya nilang i-twist yung katotohanan Kaya nilang baluktutin yung katotohanan. Kaya nilang laruin yung mga kaharap nila dahil sanay sila, pinag-aralan nila yan Diba? Kung paano nila lulukuhin sa pamamagitan ng Biblia, yung mga wala naman niyang iniwan kay Kibuloy Magaling si Kibuloy sa preach, napaniwala niya. Magaling siya sa Bible, napaniwala niya yung mga membro niya na siya yung Diyos, ang bagong Son of God na ipinadala sa Pilipinas. Son of God na bumababoy, nagwawalang niya sa mga kababaihan. Wala tayong magagawa, nalaso na sila, nakakapera na sila, sumakay na rin sila pagdating sa politika, nagkakapera na rin sila. Kaya ganyan, nagkakaletsi-letsi ang buhay nila. Sabi ko nga, dito sa Iglesia ni Cristo, muli po, ako naman ay gumagalang sa inyo. Hindi ko naman kayo binababoy. Ako, yes, aminado ko dati. Pero ngayon, ako po ay nagsasalita lamang ng totoo. Please, iwasan na ninyo ang makialam pagdating sa politika dahil reliyon kayo. Hindi kayo mga politiko. Ang trabaho ninyo, lalo na yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, kapatid, ang trabaho mo, ang pagkakaalam ko, tagaturo ng aral ni Cristo. Hindi yung sasali ka sa mga, eto, tingnan nyo Ito pa yung masama dito. Parang gustong sabihin ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na totoo yung sinasabi ng 18 witness na kasama ni Gutesa, mga kababayan. Gusto nilang sabihin na gano'n totoo na agad. Kaya dapat ganito, ganyan, kilusin na agad, hinagad. Doon pa lang sa mga statement ni Libagod nagkaletsi-letsi na Biglang ilabas ba naman yung pangalan ni Laila de Lima
Samantalang yung usapin na yan, si Leila de Lima, nasa kulungan pa. At biro mo, ang katawa-tawa pa nito, nakita daw nung 18 yon na si Leila de Lima may hawak-hawak na sobre na may lamang 5 milyon ba yun? 5 milyon? Paano gagawin yun? Paano mangyayari yun? Sa panaginip, hindi mangyayari yun. Dahil may CCTV, mayroong ebidensya na si Leila de Lima sa panahon na yun at sa iba pang mga araw ay nakapiit sa kulungan. Tapos gusto ng Iglesia ni Cristo, kilusin agad, anuhin agad. Wag naman, wag niyo tuturuan. Alam niyo sa totoo lang, itong Iglesia ni Cristo, pasimpleng ano to pasimpleng diktador. Alam niyo yon, pasimpleng diktador tong mga to Ang iepal akala mo kung sino talagang marurunong, akala mo kung sino malilinis. Linisin nyo muna yung katiwalian nyo dyan sa Iglesia ni Cristo. Yung korupsyon dyan sa Iglesia ninyo. Ayusin nyo muna, linisin nyo muna bago kayo manawagan ng paglilinis ng korupsyon sa Pilipinas o sa gobyerno. Mga hipokrito. Yan lang ang masasabi ko. Sa mga kababayan namin, sa mga kababayan po natin, maraming salamat po sa inyong lahat. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.